Napakabuti ng Panginoon. In Romans chapter 1, verse 16, if I'm not mistaken, ang sabi po doon, I'm not ashamed of the gospel. Pwede po natin puntahan Romans chapter 1, verse 16. Ito po yung sinabi ni Paul. I'm not ashamed of the gospel. Are you ashamed of the gospel, church? We're not ashamed of the gospel. Why? The Bible says, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. Amen? The oracle of God entrusted to Jew. Yun po ang ibig sabihin ng first to the Jew. Amen? Hindi po ibig sabihin na nauna sila. Because the oracle wherein salvation can be found was entrusted to the Israelites. Amen? So, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God. Sabihin natin, power of God. Amen. Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay that brings salvation. And salvation sa atin po, in salvation, there's three phases of salvation. Diba? First salvation natin is the justification. We have been justified and we are being sanctified, and the day will come that we will be glorified. But it doesn't mean that you're not saved yet. You are saved, but there are three phases of salvation that we will encounter. And first, the justification. We have been justified by God, by His blood. Now we are being sanctified by His word. Gaya ng ginagawa po natin ngayon, nililinis tayo ng salita ng Panginoon. The more we listen to the Word of God, the more we believe in it. And faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Amen? So yan po yung nangyayari sa atin. And the time will come because God will keep us unblemished. God will keep us safe until the day of return of our Lord Jesus Christ. Ayun po ang sabi niya sa atin. And that's the time we will be glorified. Amen? So yun po ang ating salvation na mararanasan natin sa ating pong buhay. But tonight, I would like to encourage you that no storm in life that you will not overcome. Amen? Because Jesus is in you. Amen? Wala pong storm sa buhay natin na hindi natin malalampasan. Amen? Because storm design, na dadaan lang po yan. Meron na po ba kayong narinig na storm, balita, na news sa TV o saan man pong platform na sinasabi, ang bagyo po sa Pilipinas nagtagal ng 1 taon? Wala. Amen? Because there's no storm na namamalagi. Hello? Dadaan lang yan. So there's no storm in our life that we will not overcome. Amen? At ang sabi po natin kanina, Jesus, siya po ang nag-save sa atin, at hindi lang po doon, hindi po siya tumigil. Jesus also is the anchor of our soul. Sabi mo sa katabi mo, the anchor of my soul. Amen? Si Jesus ang anchor ng ating soul. At patuloy po nating nararanasan ang bagay na yan sa pamamagitan po ng kanyang salita. Hallelujah, praise the Lord. Can we all bow our heads and let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God. Lord, we know, Lord, na kayo po mangunguna sa amin ngayong gabing ito. And as we study your word tonight, O Lord God, allow your Holy Spirit, Lord, to minister and to reveal to us, O God, this message, O Lord, that you want us, O Lord God, to hold on to. And we believe, O Lord, that tonight, we will learn more, Lord, about your love sa amin po mga buhay. That's why, Lord, we call this night, O Lord God, this service, O Lord, victorious, O God. Yes, we know, Lord, this is your event, O God. This is your event, this is your service, O Lord God. Kasalamat po muli, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen, amen, and amen. So sa buhay po natin, the anchor of our soul, Jesus, ay kailangan po natin matutunan. The moment we have been saved by grace through faith, ang kailangan na maging anchor natin ay ang Panginoong Yesus. But there's a lot of people na hindi naman po tinanggap nila ang Panginoong Yesus, but they are not making Jesus as their anchor. Amen?
Is it possible na hindi mo maging anchor ang Panginoon? Of course, kasi ang soul, ang nagiging ang anchor, nakadependent yon sa ating soul. Or ang soul natin, kung saan siya magiging dependent, yun ang magiging anchor mo. Amen? So in John 16 verse 33, ang sabi po diyan, "These things I have spoken to you, that in me," sabi natin in me, "you may have peace." Amen. Sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan. This verse ay napakayaman po nito. We can consider it our life verse when we go through a lot of trouble sa ating pong buhay. Amen? Because the Bible says, in Him, in Jesus, we will have peace. Amen? So kaya sa Kanya lang tayo magkakaroon ng kapayapaan. That's why I'm always telling you, you already have what you need to live a victorious life. You already have Jesus in you. Amen? Ang sabi po dyan, in the world, sabi natin in the world, you will have tribulation or troubles. Ano pa yan? Sufferings. Lahat. Sabi ng Panginoon, but be of good cheer. I have overcome the world. Could you imagine that your anchor already overcome the world? Amen? Nakukuha niyo po ba yung picture na kung saan gaano kakamahal ng Panginoon? These things I have spoken to you, that in me you may have peace. So if you will go back to chapter 14, chapter 15, until at this verse 33, ang tinutukoy po dyan ay ang Holy Spirit sa buhay natin. So sabi niya, I spoken to you about the Holy Spirit so that in me you may have peace. So in the world, ulitin ko, in the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Kung susuriin mo yan, kahit dyan lang tayo maglaro sa ating preaching, napakayaman na yan. Sabi ng Panginoon, I have overcome the world. No, kung unahin mo na, oh Lord, na-overcome mo na ang mundo, you can be of good cheer. Amen? Kasi lagi ko sinasabi sa atin, kapag ang problema ay meron na solusyon, andyan lang ang problema until dumating yung solusyon. Tama po ba? Kasi may mga problema na kung saan hindi pa ngayon talaga masusolusyonan because hindi pa ito ang due date ng problema. Di ba, Judith? Magiging pag-due date na, di ba? Due date na yan, magkakaroon ng tinatawag nating kasagutan. At ang kasagutan sa ating pong mga problema ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? So in Hebrews chapter 19 verse 20, kaya ko po nilagay yan, makita nyo muna that in me, ang sabi ng Panginoon. So sa anchor daw na ito, meron tayong hope. At ang anchor na sinasabi niya sa atin, yung pag-asa na yon na nagiging anchor ng ating soul, ay makikita natin yan in Hebrews chapter 6 verse 19 to 20. This hope we have as an anchor of the soul. Amen? But both sure and steadfast. Sabi natin sure and steadfast. Amen? And which enters the presence behind the veil. So alam naman natin kung sino po yung nakapasok doon sa presensya ng Holy of Holy. It was Jesus. Amen? Because He offered Himself as a living sacrifice to all of us, or for all of us, once for all. So hindi na niya uulitin yon. That's why we have been saved by grace through faith. Amen? So kaya po, siya ang nakapasok doon. So ang hope na tinutukoy niya sa atin dyan, kung babasahin natin, but for the sake of time, sasabihin ko na lang po sa inyo, kukwento sa inyo ang context ng Hebrew chapter 6. Hindi mo maunawa ng Hebrew chapter 6 kung hindi mo babasahin ng Genesis 15. So in Genesis 15, ito yung pangako ng Diyos kay Abram. Amen? The promise that he will be, ano po? The father of all nations. Amen? So ito po yun. Tapos sasabi ng Panginoon sa kanya, I am your exceedingly great reward. So there's hope. Kaya nga makikita nyo mamaya, yung hope na yon, lumalaki siya the moment you focus sa Panginoong Jesus. The moment you focus to the Word of God, ang pag-asa natin, lumalawak, lumalaki. Hello? Amen? So let us continue. So alam na natin, ang anchor na sinasabi niya sa atin dito, this hope means this Jesus who enters the veil, who enters the presence behind the veil, and who is our forerunner. Amen. Forerunners entered for us, even Jesus,
having become high priest forever according to the order of Melchizedek. Amen? Yan po ang ating anchor. But I just want you to encourage tonight, and I will like you to see the analogy of a ship for you to understand kung paano tayo nandoon sa anchor ng Panginoon. Amen? So what image comes to our mind when we hear the word anchor? Auntie? Si anchor, si auntie. Amen? So ano po ang unang pumapasok sa isip natin pag narinig natin yung anchor? Ship. Ako si Papay dati. Di ba meron siyang tattoo dito na anchor? Praise God. So, unang pumapasok sa isipan natin o image na nakikita natin ay barko. Ship. Amen? So ito po ang kung saan makikita natin, mababasa mo sa Bible, gumagamit siya ng mga bagay upang sa ganun maintindihan mo kung gaano ang gagawin ng Panginoon para sa iyong buhay. God is using things sa buhay natin to let us know what Jesus will do or what Jesus can do for us when we believe in Him. Amen? So sabi po dito, an anchor, kung inuha ko lang po ito sa internet, no, para makita natin. So an anchor is required sa bawat barko po. Nababasa niyo po ba? An anchor is required. It is one of the components that must be on board the ship. Kailangan laging nandun ng anchor. Every time the ship will sail, kailangan meron siyang anchor. Amen? Pag walang anchor, delikado. At wala pong naglalakbay ng walang anchor sa buhay natin. Sometimes our anchor is our possession. Sometimes our anchor is our achievement in life. No, ito yung nagiging sandalan natin na pag dumaan ng mga problema, meron naman akong ganito eh. Hindi naman siguro mangyayari ito. No, those are not our anchor. Because those things cannot hold the forces of this storm. It will break. Amen? Kaya po patuloy natin pagtiwalaan ng Panginoon. It is one of the components that must be on board the ship. The moment you lose an anchor, you lose seaworthiness. No, nawawalan ng saysay ang isang barko. Wala na siyang worth kung walang anchor. It's the same in our life. When you don't have Jesus sa buhay natin, we don't have what? Worth. But when you have Jesus in you, you are, pagsamasamahin mo man ang lahat ng yaman ng mundo, mas matindi ang value mo. Amen? Because the Bible says, what profit a man if he loses only one soul, even if he gain the whole world? Meaning to say, your value, even you will add everything, yung possession sa earth, mas higit pa ang value mo doon. Amen? So could you imagine, kung mas mataas ang value mo, mas mabigat ka doon, at sumasandal ka lang sa possession ng mundo, the moment storm will come, this anchor will just break. At makikita mo, mapapariwara na ang iyong paglalakbay. Let's move on para makita natin. So during sailing, so what does it mean to know you have an anchor? Anong kahalagahan na alam mo meron kang anchor sa buhay? So during sailing, di po ba ang barko ay pumapalaot? During sailing, ito pong meron silang confidence knowing, tayo po, we have confidence knowing we are ready for every storm that might come along our journey because we have an anchor. Amen? So, lagi tayong handa. Ang barko, pag pumalaot at alam niya na meron po siyang anchor, payapa siya naglalakbay. Hindi siya nangangamba kung merong storm na darating. Bakit? Kasi alam niya na meron siyang antidote sa mga storm na darating. When the storm come, meron siyang anchor na magpuprotect sa kanya. Amen. Ito yung magandang analogy na makita natin sa paglalakbay natin. But it's not to focus on the things na mahirap o yung mga negative things sa buhay natin, yung problema. Hindi po natin pinofocus yun. But this is the reality of life. Amen. We are all facing troubles every day.
We're also facing difficult situations sa ating pong buhay. But there's good news. You have an anchor. Amen, that you can hold on to. Amen? So, pakita po natin yung picture dyan. So, yan po, ang picture. But before sailing and during storm, nandiyan ba yun, Mami? Nauna yata ako, no? Ayan. So, nandun pala sa babae, nahanap ko kanina. So, ito po yung kagandahan na kapag tayo naglalakbay, alam natin na kasama natin ang Diyos. Di po ba, napakainam sa ating mga Kristiyano na alam natin sa ating pong paglalakad, sa ating pamumuhay dito sa mundo, alam natin na may kasama tayo. Ito, napaka-easy na sa lahat ng Kristiyano. It's easy to say, I have Christ in me. Amen. At when you are sailing smoothly, walang problema. Amen. Because that's what we want. At yun ang ordinaryong nagyayari talaga sa ating pong buhay. But we cannot avoid storms in this world. You know why? Because Jesus says so. In this world, you will have tribulation. You will have trouble. But Jesus is not giving you trouble. Jesus is not giving us tribulation. Ang sabi niya, in this world. So by default, you will experience this trouble because this world is a fallen world. Amen? In the book of Genesis, sinasabi ng iba, bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari yung mga bagay na ito? Bakit merong storm, merong earthquake, merong mga ganito? Kasi binigay niya yung kapamalahanan sa tao. You remember when He created man and woman sa Garden of Eden, and sabi niya, let them rule. Binigay niya ang kapangyarihan sa tao upang pamahalahanan ang mundo. So siyempre, kapag nagkaroon ng global warming, ano bang ginawa ng tao? That's the result. And now, the world is a fallen world. Alam niyo po kung bakit nagkakasala minsan ng tao? But why he's continue living in sin? Because yung bagay na, yung fallen world na ito, nag-a-adjust ang kanyang katawan upang sa ganun mapunan niya ang kanyang physical na pangangalagayan. Kahit na mali na, ginagawa pa rin. So ang lahat ng root, kung titignan natin, ay nandoon sa nahihirapan ka. Amen? Kaya minsan, bumibigay tayo sa mga kasalanan kasi nahihirapan ka sa sitwasyon na meron ka. But we have an anchor. Nasabi niya sa atin, hindi ka kailanman mawawala sa direksyon. Amen? So before sailing and during sailing, the purpose of an anchor is to keep a ship safe and secure. This is the purpose of the anchor before and during sailing. Amen. Before and during the storm. Because kapag smooth lang ang flow, andyan ang anchor sa atin, alam niyo na, kasama natin ang Panginoon and we're just thanking Him. Di po ba at lahat na nangyayari ay maayos sa buhay natin and we just praising God. But when the storm comes, and during, nakapag nandun na tayo sa, alam niyo yung parang idle time natin, which we called our rest time. Alam niyo po, ang isang barko kapag dinadala nila sa lugar na kung saan, parang ipapark muna nila. Meron din pong ilalagay nila yung anchor. Bakit? Because there's still current, even nandoon sila sa, anong tawag doon, sa seashore. No? Even though the ship is in the seashore, there's still current. At kung wala siyang anchor, wala pong chain na nandoon, maaaring mapalaot siya. Magugulat na lang siya, but nasa gitna ako ng dagat. No, but there is an anchor who keep the boat or the ship safe sa panahon po na nandun siya sa resting time. And also, during the storm, pakita na natin yung ano, Mami. During the storm, kung makikita nyo po, ito po yung anchor. Nakikita nyo pa ba? Slide. Kasi ang tawag dito, slide anchor. Ito po yung barko, ito po yung anchor. So ang anchor, kung nakita ninyo, ay wala na doon sa barko. Because when the storm comes, okay, isa pang picture, Mami, para makita nila. Ayan. Yan po yung tsura ng anchor. So, iba-iba klaseng anchor ang kailangan sa iba't ibang sitwasyon. Kaya makikita nyo sa mga internet, pag nag-research kayo, bakit iba-iba yung mga anchor na to? Merong pag ganoon, merong isa parang parachute lang, di ba, mga ganon. Kasi iba-iba
ang gamit ng iba't ibang anchor. Amen? So, let's continue. Alam niyo po, during storm, pag meron tayong anchor, anong kailangan natin gawin? Anong kailangan natin gawin sa anchor? Ilabas. At ano po? Ano po? Ihulog. You need to throw the anchor away. Para namang pinalalayo ko si Jesus sa aking buhay. No, that's not the analogy of this thing. That's the time that you are detaching on your own ability and letting the anchor do what it needs to do. Hello? Kasi kung ang anchor nandoon siya, nandoon ka lang sa safe mode na parang, di po ba pagka ang ating buhay ay running smoothly, ramdam mo na parang ikaw lang talaga ang gumagawa, tama? Amen? Pero kapag merong storm, doon mo nakikita na kailangan ko ng isang abilidad pa na hindi ko talaga kaya kasi hindi ko ito mapagtatagumpayan. So that's the time you will just remember that you have an anchor. At yung anchor na yon, kailangan gawin niya kung ano ang dapat niyang gawin. So you need to throw the anchor until it will reach the bed sea or the bed of the sea. Amen? Andiyan pa ba tayo? Kasi, ang anchor, kapag yan ay bumagsak at nandun na sa pinakailalim ng sea, kahit merong storm, it will keep the ship steady. Hello? It will keep the ship steady and safe from the storm. At hindi ito mawawala sa kanyang course. Until the storm will pass, this boat or this ship will be steady. Then after that, pag lumampas ng storm, kukunin nila ulit yung anchor at isasakay ulit. And then, they will go again. But in the proper course. Hindi yan maliligaw. But when you don't have an anchor, when the storm comes, sa buhay po natin, gaya po ng mga barko, di po ba pag wala silang anchor, papasaan na lang. Kung saan sila dadalhin ng bagyo, doon na lang. Because they don't have anchor. That's why, sa buhay po natin, kapag, alam niyo po, pag dumating yung bagyo na yan, we tend to compromise if you don't have the anchor. Because the situation tells you to do things that you don't want to do. Hello? Amen? Sinasabihan tayo ng bawat sitwasyon sa buhay natin na gawin yung mga bagay na hindi natin dapat gawain. So kapag wala kang anchor, ikaw ay mawawala sa iyong course. That's why sometimes, mga bagay na hindi mainam ay nagagawa natin. Hello? Andiyan pa ba tayo? Could you imagine that, church? If you are this boat or this ship at nandun ka sa storm, sino po nakapanood ng Titanic dito? Kamukha ko ba si Jack? Si Jack fell down, no? Amen? So, nakapanood tayo, di ba? Hindi storm yan, bumangga lang yun kasi hindi siya sa tamang course. Hindi niya na-anticipate yung mga bagay na dapat na nakikita niya. Why? At nung bumangga siya, ano po nangyari sa kanya? Di ba, hindi na nakuhang ibaba yung anchor? It's too late, my friend. Amen? But thanks be to God. Pag sinabi mo sa akin, Lord, help me. Hindi kagaya ng Titanic, di po ba? Pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, help me, immediately. Immediately, God will be there for us. Amen? Sige, palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. But the question is, you need to throw the anchor. Amen? So, throwing the anchor sa ating pong buhay, hindi pwedeng pagka-throw mo sa kanya, dapat meron pa rin nagko-connect sa ship at sa anchor. Tama? Amen, di ba? Minsan, sa buhay natin, hindi natin matapon-tapon. Oh, pangit naman pakinggan. Hindi natin mahayaan ng Panginoon na gawin niya ang mga bagay na gagawin niya para sa atin. Mas gusto natin na tayo ang gumawa kahit na meron ng this chain. Hindi tayo afraid na ito ay i-throw at gawin kung ano ang dapat niyang gawin. Alam niyo po kung yung ship
ay hindi niya ihagis ang anchor no, sa dagat, ito po ay mawawala sa kanyang course. Mawawala sa kanyang tamang direksyon. Amen? Pero pag itinapon niya, mag-i-stay man siya dun sa storm, pero it will keep him safe. So sa buhay natin, pansinin nyo. Nasabi ko nga, walang storm na hindi lumalampas sa buhay natin. Amen? But when you know that you have an anchor sa iyong buhay, though the storm is there, but you keep yourself steady. Hindi ka nangangamba. But wala kang worry pero merong storm because you have the anchor that holds you during the storm. Amen? Hindi ka nangangamba na, Lord, parang itatangay na ako nito eh. Pero hindi. When you think about God, when you think about the goodness of the Lord mananatili ako dito. Amen? So kaya po, kailangan nating i-throw. And that's what we call the chain is the connection between the ship and the anchor. And that's our faith. Our believing in Him. Our trusting in the Lord. So, dito po pumapasok sa buhay natin yung pagtitiwala sa Diyos. Alam nyo, kagaya ng isa na hindi niya matapon ng anchor because he or she don't know kung meron magkukonect sa kanya enough na pananampalataya, is afraid, is worried, o she's worried na, Lord, baka hindi mo naman kayanin. O Lord, baka hindi naman ito. You cannot allow God to work on your behalf. Are you getting it, church? Amen. So ano po ang elemento sa buhay natin o sangkap na kung saan meron tayo dapat sa Panginoon? Pagtitiwala. Amen? Pinakita ko lang yung analogy na ito para makita nyo kung kaano ka-importante ang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Sometimes we take it too lightly na yung parang kaya ko na to. Simple lang naman, Lord. Or sometimes, we doubted, Lord, baka ma-delay ka. Andiyan ba tayo? Minsan sinasabi natin na, pinakita sa atin kasi ng bagyo, nilihis tayo ng konti na, akala natin ito ang solusyon. Pero hindi natin alam, ikakapahamak natin. Hello? Amen. So, ang gagawin natin ngayon, kakagat tayo doon. Kasi ang pagtitiwala, Lord, ito na yun eh. Pero ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi ganun po ang ginagawa sa atin. So, just like yung ating pong analogy kanina na kapag tinapon natin yung anchor, it needs to reach the bed. Bed sea ang tawag dito, di ba? Kailangan marating niya to. Kasi yan ang kakapitan niya. At dahil kung pag yan ay kumapit na, dalawang force ang magpapahiwalay. While the wind is going, let's say, going this side, the anchor will go this side. Hindi siya magpo-flow doon. And is stronger enough to hold you. Ano yung magpapa-hold doon? It's the chain. Amen? Sa mga napanood ko pa naman, wala pa naman na break na chain. Amen? So, ang sinasabi lang natin dito, dapat umabot sa baba. Bakit? Kung hindi aabot yan sa baba, ano pong mangyayari? No, tinapon mo na pero hindi, gaganan pa rin ang barko. Kasi wala pang kinakapitan sa baba. Hello? Minsan, nagtitiwala tayo, pero hindi buo. Hindi pa yung sumasadsad, oh. Hello? Hindi pa sumasadsad sa baba yung anchor. Hindi pa niya ginagawa kung ano ang dapat niyang gawin. Amen? Pero tayo na ang gumagawa kasi akala natin ang Diyos na nainip tayo. Mahina na lang siguro. Baka okay na to. Tara, magpatuloy na tayo. No, we cannot go on sa ating pambuhay or we cannot move on until we know na ang anchor po ay nandoon sa baba. Alam mo na pagbuo na ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo. You are calm, you have peace, you are steady. So don't doubt. When you got to that point na habang merong problema, ikaw ay payapa, ikaw ay merong tinatawag na buong pag-asa, nandoon na sa seabed,
yung anchor. It's holding you. Even there is a storm sa ating pong buhay. Amen? Amen? Palapakan naman natin ang Panginoon. Pero paano ka makakapagtiwala? In Psalms chapter 9, verse 10, ito po ang sabi ng Amplified Version. And they who know your name. Amen? So pagka you know His name, hindi mo lang kilala ko yun si King. So pero hindi lang si King na kilala na ganoon ang ibig sabihin dito. Amen? Ang sabi dyan, when you know His name or the name of God, you experience an acquaintance with His mercy. Amen? Sabi po dyan, and they who know your name, who have experienced an acquaintance with your mercy. In other words, they experience the Lord. So when you say the name, it's not only the name Jesus, but the characteristic of Jesus, the power of Jesus, the ability of Jesus, the finished work of Jesus. Pag sinabi mong you know His name. Hello? Amen? Pag sinabi nating, oh, kilala ko si Sam. Sino ba yon? Yung probinsyano ng Wave. Meron ka laging dinidescribe siya. That's how you're saying, you know the person. Amen? Hindi mo lang siya, alam mo, kilala mo, pero hindi mo alam kung ano yung mga attitude niya, character niya. No, that's not what this verse means. So this verse means you have experience and acquaintance with the mercy of the Lord. Tapos ano po sabi dyan? Those who know your name will lean. Sabi natin, will lean. Will lean on and confidently. Sabi natin, confidently. Put their trust in you. Sinabi na niya kaagad kung ano ang mangyayari sa tao na nakakakilala sa iyo. Na na-experience kung ano ang iyong kapangyarihan, na natutunan kung sino ka sa kanyang buhay. So, ang pagtitiwala, hindi yan natututunan sa pagpilit sa paggawa. Hello? Ang pagtitiwala ay nakukuha mo kung gaano mo kakilala ang iyong Diyos. Amen? King, pwede ka pa tumayo dito? Yan. Hanap pa ako ng isa. Si King po ay architect. Anong architect ka kasi? Anong dinodrawing mo pag may pinag-usapan, di ka darating? Drawing? Siya po ay architect. Si Scott, ikaw naman dito. Ikaw na, si Scott, yan. Siya po ay accountant. Amen? Let's say may pinagdadaanan ako. Kunyari lang, may problema akong hinaharap. Pero dahil kilala ko silang parehas, amen, di ako dadalawang isip kung kanino ako lalapit. Let's say ang problema ko, kailangan ko magpa-design ng bahay. Siyempre, hindi ako pupunta dito. Accountant to eh. Siyempre, pupunta ako dito. Tama ba? Amen. So, ito yung architect, dito ako pupunta. Magtitiwala ba ako sa kanya na magagawa niya? Oo, kasi kilala ko na architect. O let's say, pumunta ako kay Scott. Scott, pakidrawing mo naman ang bahay namin. Di ba yung mga ganoon? Dahil hindi ko siya kilala, let's say, hindi ko alam na nagtitake chance lang ako, hindi buo ang pagtitiwala ko. Amen? Nagtitake chance ako sa kanya. Ibig sabihin, this is the first time you are testing the person. But when you already knew the person, you will never test the person. You will trust the person. Amen? Salamat si Scott. Thank you, Brother King. Amen? Nakukuha po ba natin? See, the Bible says in Malachi 3:10, test me in this. If I will not open up the window of heaven, where there's no room enough to contain it. Amen? Ang sabi. Ngayon, ginagamit yung verse na yon. And I'm not against it. Pagdating sa pagbibigay, ginagamit po yan. Malachi 3:10. Di po ba? Bakit sinabi ng Panginoon, test me in this? Because those people don't believe anymore sa Kanya. Why? They're robbing God. Ang sabing ganoon. Paano po nila nirarab ang Panginoon? Kung ilalagay ko po sa setting na ganito, hindi po ang congregation ang nagnanakaw sa Panginoon. Yung leadership ng church, na kung saan hindi dinadala yung tithes doon at yung mga ginagamit nila sa kanilang pansarili. Because they don't believe that God will provide for them.
That's why ang sabi ng Panginoon sa kanila, test me because they don't believe anymore. But if you are believing God, the moment you give your tithes and offering, you're not testing God. You're trusting Him. Amen? Kapag iba yung iba na yung pananaw mo doon, hindi ka na lang nagtitake chance that God will open up the windows of heaven for you. Those who test Him, ino-open niya ang window of heaven, how much more doon sa nagtatras sa Kanya. So mas may confidence ka, Lord, I know you already open up the heavens. Lord, I know all the blessing will fall upon me. I know, Lord God, you will never leave me nor forsake me. Anong ginagawa mo nun? You're letting the anchor do His work. But pagka meron kang pagtitiwala sa Kanya. Amen? So, sabi po dyan, will lean on and confidently put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek. Ano po yung seek dito? Inquire of and for you. So, ibig sabihin yung seek, yung nag-i-inquire. Hindi hinahanap ang Diyos, kundi nandoon ang Diyos at ginagamit nila na counsel ang Panginoon. Amen? They seek guidance, not the Lord, because they already knew the Lord. But they constantly seeking guidance sa Panginoon. Hindi nila sinasantabi ang Diyos. Amen? Lord, have not forsaken those who seek, inquire of, and for you on the authority of God's Word. Amen? And the right of their necessity. So, hindi po nila binabaliwala ang salita ng Diyos. Because you will learn more about God through His Word. Amen? So kung gusto niyo makilala si King, kailangan kasama niyo lagi si King. Kung gusto niyo ako lubos na makilala, kailangan kasama niyo ako palagi. Hindi lang dito, kasi pag dito niyo ako kasama, ang kilala niyo lang bilang pastor. Pero bilang kaibigan, maaaring hindi niyo ako makilala kung paano ako bilang kaibigan. O bilang ama, hindi niyo rin makikilala kasi hindi niyo ako nakikita sa bahay. Pero bilang pastor, nakikilala niyo. Amen? So baka dahil bilang pastor, lalapit kayo sa akin pagdating sa mga bagay patungkol sa salita ng Panginoon. Pero pagka gusto niyo na may makasama na pumunta sa isang lugar, baka hindi niyo man ako invite kasi hindi niyo naman ako alam o kilala kung paanong kaibigan. Nakuha niyo ba ang sinabi ko dito? Amen? So ang ginagawa natin ngayon sa Panginoon, kung isa lang ang pagkakakilala mo sa Kanya, hindi yung kalahatan, sa parte ng aspeto ng iyong buhay, minsan naiiwan siya doon. Napansin niyo? Parang hindi ko pa kaya, Lord, na ilagay ka dito, Hello? Lord, parang hindi ko pa kayang ilagay kita sa relasyon namin kasi marami pa akong pride. Parang okay pa ako dito, Lord. Lord, parang sa finances ko, wag ka muna, Lord, kaya ko naman. Lord, wag ka muna, Lord, dito sa trabaho ko kasi pag nilagay kita sa trabaho ko, Lord, mag-iiba attitude ko. Kailangan, Lord, lagi akong malumanay, lagi akong ganito. Marami na hindi pa natin na ilalagay ang Panginoon. But the moment you see God as your Father, as a friend, as your brother, tingnan mo kung ang sinabi niya. He's your God. He's also your Father. He's also your brother. Amen? Bakit gano'n ang pakilala niya sa atin? Kasi pag God, He can do everything. Amen? So sa Kanya mo lang talaga maibibigay ang lahat. And as a brother, He will understand you. And as a father, He will always there for you. Kaya pag kilala mo siya sa kabuuan na yon, alam na alam mong hindi ka mangangamba. Amen? Let's continue. So the authority of God's Word ay kailangan po na nandoon. Kaya si Pedro na yan ang laging nakaharap pag merong mga di ba, alam niyo naman, Lord, over my dead body. Sabi niya, di ba? Kukunin na ang Panginoon. Ibibitray na siya. Sinabi ng Panginoon, ako ay kukunin na nila at magsasuffer na ako sa akin death. Ano sabi ni Pedro? Hindi pwede yan. Hindi pwede, Lord. Ako munang mamamatay. Talaga? Sabi ng Panginoon sa kanya, di ba? So, ito si Pedro. Si Pedro na kung saan ang kanyang pamamaraan, nung hindi pa niya nakita ang risen Lord, ay iba. Amen? Pinaghuhugutan niya ang pagmamahal niya sa Diyos. Hindi po masama yun. No, siya mismo, ang pinaghuhugutan niya kung gaano niya kamahal ang Diyos.
So he's giving his life to God. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. God wants to give his life for you. Amen? So ang gusto ng Panginoon, pero si John the Beloved, siya lang ang nandoon hanggang huli. Napansin nyo? Si Pedro, nung nandoon na ang Panginoon sa krus, nasaan si Pedro? He actually denied Jesus 3 times. Pero si John the Beloved, up to the end of the last breath of our Lord Jesus Christ, nandoon siya. When you read the Bible, anong sabi niya? Anong pinagugutan ni John? Ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. So magkaiba yung pinaguhugutan mo yung pag-ibig mo sa Panginoon na nanggagaling sa iyong sariling kalakasan at karunungan kaysa yung pinaguhugutan mo kaya nagagawa mo ang mga bagay-bagay ay dahil sa pag-ibig niya sa iyo. And you know what God will do? He will even entrust His mother to you. To the last of His breath, ang sabi niya kay John, Son, this is your mother. Mother, this is your son. Amen? Could you imagine sa buhay natin na ganoon, pinagtitiwalaan tayo ng Panginoon. But nevertheless, ang sabi po diyan, kailangan kilala mo ang Panginoon. So si Pedro, na tinutukoy ko sa inyo, in the book of Peter, chapter 2, verse 1, chapter 1, verse 2, ang sabi po diyan, Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Sa panimula pa lamang ng kanyang sulat sa mga tao doon, sabi niya, Grace and peace be yours sa mga Hudyo. Amen. In abundance to the knowledge of God and Jesus our Lord. Inumpisa niya sa grace and peace. Sabi niya, in abundance. Amen. Tapos, in 2 Peter chapter 3, kung tatapusin na natin ngayon ang kanya sulat, first chapter 1, chapter 2, chapter 3, hanggang chapter 3 po yun eh. Inumpisa niya sa grace and peace, ganon din niya tinapos. Ang sabi niya, Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard, so that you may not be carried away by the error of lawless and fall from your secure position. So kung titingnan natin, hindi lang to patungkol sa ating salvation, pati ang ating pamumuhay sa mundong ibabaw. Kasi pag binasa mo ang Bible, hindi mo lang titignan yung mga bagay na yun. What you're going through sa buhay mo nung panahon na yun kapag ganito ang nangyayari. When you are lawless, you are full of problem. When you are lawless, you don't have direction. Because law is established principle that keep you steady. The law of gravity, whatever you throw will fall. Because of the law of gravity. This is established principle na iligay ng Panginoon dito sa mundo to keep everything in place and in order. So when you go against the law, you are lawless. You are just hurting yourself. Susubukan ko nga kung may law of gravity. Tatalon nga ako sa first floor kung meron nga. O magpo-float ako. Pag sinubukan mo yon, when you go against the law that's already established, you're just hurting yourself. Amen? So kaya po ang sabi diyan, sa ating pong pinag-aaralan, ang sabi doon, by the error of the lawless, and yung walang kaayusan, and fall from your secure position. Ano sabi niya? Ito ang suggestion niya. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. So ang gusto sa atin ng Panginoon, makita natin siya. Ang gusto niya, makilala natin siya sa paanong paraan. Yung mga bagay ba na sinabi niya na huwag mong gawin to, that's added sa atin. But the truth is, when you grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ, nakikita mo ang mga minute things na hindi tama sa buhay mo. Na akala mo na tama noon, hindi ka naman nakakaperwisyo ng tao, pero hindi pa pala tama sa Panginoon. So you began to change. And you begin to be an inspiration to others. Now you proclaim and you are being the showcase of our Lord Jesus Christ. Amen? To Him be the glory now and forever. So, dahil binasa ko sa inyo, let me give you a background ng nandoon sa 2 Peter, sa sulat niya. Alam niyo po yung mga tao na nandoon, they already received the Lord Jesus Christ. Amen? But this letter of Paul, the second letter, ang pinapatungkol niya is to combat sa mga false teaching. So marami tayong maririnig na katuruan sa buhay natin wherein we will have this difficulty to let the anchor do his work.
Amen? So pinapakita ko po sa inyo ito kasi may mga katuruan sa buhay natin na tinanggap natin, no? Oh, I'm not enough. Kailangan ko muna na gumawa para sa Panginoon. And you will not throw that anchor. Hello? Amen? So itong mga maling katuruan na ito ang kino-combat niya sa kanya po sulat. And to remind his readers that the grace of God truly transforms sinners. Nire-remind niya ang mga tao doon, if you will read the 2 Peter, sa kaloob-looban nun, starting the grace and peace be with you, and then he ended up knowing, grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Because the only solution to all the problems is to know the God that you have. Amen? Because you will not be able to trust Him if you don't know Him well. I'm telling you, akala mo minsan nagtitiwala ka. No, minsan sinusubukan mo siya. Totoo po ba yon? Kapag sumusubok ka sa isang tao, hindi ka pa naniniwala. Pag nagawa niya, naniwala na ako, kaya mo pala. Tama ba? Pag sinabi ko sa inyo na, Jan, pagdadrive kita hanggang Abu Dhabi, kukunin ko yon 1 oras at kalahati. Sige, kunyari, di ako kilala ni Jan. Sige nga, subukan ko nga. Sumakay siya. No, habang nandun siya, nakasakay, tumitingin yan. Kakayanin kaya? O 1 oras na lang. Tumitingin yan. Kapag nagawa ko doon, sa kahuli-hulihan, sasabihin lang ni Jan, naniniwala na ako. Pag sumusubok ka, hindi ka pa nagtitiwala. Hinihintay mo munang mangyari upang sa ganun masabi mong, naniniwala na ako. But because He is God, sometimes we don't see na yun ang ating ginagawa. Hello? Anong ginagawa natin sa sarili natin nun? Binababa natin ang sarili natin sa level na kung saan dilagay ka ng Panginoon dito. Dito mo nilalagay ang sarili mo. But next time, pag sinabi ko kay Jan, tara punta tayo ng Abu Dhabi. May appointment ka? Alas 10? Anong oras na? Sabihin natin, may appointment ka alas 11? Tara, 9:30, alis tayo. Nandun tayo alas 11. Baka matulog pa to. Hindi siya mag-aalala na darating kami doon ng 11. Bakit? Subok na. Alam nyo, para makapagtiwala ka sa Panginoon, umpisahan mo na sa mga maliliit na bagay. Isama mo siya, makita mo na siya ang gumagalaw sa iyong buhay. So when the big problems in life hits us, hindi ka na magdadalawang isip dahil subok mo na ang Diyos. Amen? So ito po yung sinasabi sa atin ni Pablo o ni Pedro. Kailangan daw na tayo po ay ma-remind kung paano ang Diyos sa buhay natin. We need to know more about Jesus sa buhay natin. The finished work of our Lord Jesus Christ, the ability of our Lord Jesus Christ, what He can do. He's willing and able. Amen? He's not just able, He's willing. Amen? So growing in the knowledge about God, ay kagaya lang po ng, papakita ko lang po sa inyo, di ba tayong lahat nakakakita ng star? Sino po sa mga lalaki dito madalas makakita ng star? Yung may mga asawa dyan, makakita ng star. Amen? Hallelujah, praise God. So, sa ating pong buhay, lahat po tayo nakakita ng stars. So, gusto ko lang po makita nito, sinearch ko lang po ito sa internet. Sabi niya, how many stars can a person with good eyesight see? So, sinilagay ko lang po dyan. Yan, sabi, therefore, huwag na natin basahin lahat, 5,000 stars daw po. Pero kung hindi po masyado na madilim, kasi pagka madilim, lalo mo nakikitang stars, tama po ba? Kaya binanggit ko sa inyo ang Genesis chapter 15 kanina, because that's the promise of God. Look at the stars. Para maniwala si Abraham. No, every time that Abraham will look at the sky and see the stars, he will remind that the promise of God still stands. Hello? So sa buhay natin, yan po kasi ang context talaga ng Hebrew chapter 6. Kung gusto niyo siya maunawaan ng tunay. Basahin niyo ang Genesis chapter 15.
Amen? So, ang sabi po dyan, pag hindi masyadong madilim, ilan na nakikita? 2,500. Pag gamit mo, naked eye. The moment you use a telescope, nag-iiba ang focus niyan. Na pag lumalaki ang lens, nag-iiba ang focus. Tama po ba? Lumalawak ang focus, lumalapit sa iyong stars. Ngayon, you're not seeing only stars kapag ganun po. Nasaan yun, Mami? Next. Ang sabi dyan, how many stars are visible through a telescope? How many stars can I see in the night sky using telescope? Naghang ba? Nag-ang. Ayan, sige pa. Sige pa po. Nilagay ko lang po dyan. Kapag 70 mm, tama ba? Millimeter? 1,000 times na nito. So, 342,000 stars ang makikita mo. Yun sa isang lens na yun. Pag pinalitan mo ang lens, ano po ang mangyayari ulit? Dumadami, nakikita mo, 900 million o 900,000 sa 80 mm with 130 times light gathering. So 130 mm, 345 times light gathering, ang makikita mo 7.5 million. Sa 6 inches, 150 mm, 460 times light gathering, ang makikita mo 19 million. Ang dati nakikita mo, sky lang. The moment lumalawak yung lens, nakikita mo na ang galaxy. Nakikita mo na ang Milky Way. Naunawaan mo na ngayon ang nasa likod ng sky. Nakuha ba natin? The moment you grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ, hindi na lang sky ang nakikita mo. Nakikita mo na ang galaxy, nakikita mo na ang Milky Way, nakikita mo na kung ano ang nangyayari. The moment you see more and more about what He has done for you, the more that you can trust the Lord Jesus sa ating pong pinagdadaanan. Amen? But there's something that we need to do, to know Him more. And knowing Him more is not only reading His Word. Knowing Him more is experiencing Him every day sa buhay natin. Amen? Hallelujah, praise God. So nakita po natin ang kahalagahan. Bakit po mahalaga yung mga bagay na ito na tayo mag-grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ? Because there always a storm sa ating pong buhay. So the storm, the purpose of the storm is to hinder the ship from reaching its destination. Gaya po ng analogy natin kanina. So storm is tribulation, troubles, and by default, nabanggit ko na po kanina ito, because of the system of this world, dadaanan natin talaga yan. Whether you like it or not. And also because of the permissive will na meron sa ating bawat isa, kaya po nararanasan natin ng troubles minsan. Amen? Saan po nang nagaling ang mga troubles? Minsan, saan po? Sa ating mga maling desisyon. We cannot blame God with our wrong decision. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, pinag-pray ko naman to. Diba? Pero hindi naman pala yun ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Because anak, sasabihin lang sa'yo, hindi mo pa kasi nakita talaga ako eh. Merely, yung decision mo sa buhay mo, hindi naman talaga yun ang gusto ko para sa iyo. Hello? Amen? So by our wrong decisions, sino? Sa atin. At minsan, yung maling decision ng iba. So ikaw ay madadamay. Amen? Pero hindi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga problema. It's because of this fallen world. Amen? Nandiyan pa ba tayo? So ano pa po? Minsan sa disobedience natin sa kanyang salita, na alam na natin na itong pinapagawa sa atin, but because we're not comfortable with it, bukas na lang, Lord. Ito na muna. Amen? So, nangyayari po yung mga bagay na minsan, nakikita na natin ang ating sarili na nagkakasala sa Panginoon because we disobey the Word of God. Or sometimes, we make the wrong decision at naroon tayong wrong belief at nahihiya na tayo sa Panginoon. Nangyayari lahat yan sa ating buhay. Amen? So, however, to accomplish po yung vital purpose ng ating pong anchor na sinasabi kanina, yung anchor must be solid.
dependable, and used properly at the right time in a right place. Kaya po ang ship, meron pong iba't ibang anchor. Indisputedly po yun, ang anchors fail because the load exceeds the force the anchor can withstand. Kaya iba-iba po ang anchor na ginagamit nila. Kung may load na 1,000, dapat yung anchor at least 2,000. Amen? Ikaw, ang halaga mo, pagsamahin man lahat ng yaman ng mundo, mas mahalaga ka. Mas ang halaga mo sa lahat ng yan when it comes to our Lord Jesus Christ. So imaginein mo yan, tapos ang gagamitin mong anchor ay yung nasa mundo kapag may dinadaanan kang problema, hindi ka kayang i-hold yan. Alam mo, yung anchor mo, dahil hindi kaya ang load ng ng barko, o nung sarili mo, anong mangyayari? Itatangay lang yan, sasama lang ang anchor. So magugulat ka, pinangahawakan mo naman ang iyong achievement sa buhay, pinangahawakan mo naman ang katalinuhan mo, pinangahawakan mo na lang, pero bakit ganun pa rin ang nangyayari? I'm not saying that's wrong. Yung matalino ka, yung meron kang kakayanan sa buhay, what I'm just saying is, mali kung dahil ka magdidepende. Because it will not put you in the right direction and to reach the proper destination that God wants for you. Hindi ka makakarating doon. Amen? So kaya po ang panghawakan natin ay yung anchor na kung saan po ay higit sa lahat. At kung meron kang problema, ibang anchor ang kailangan mo. There's a lot of Bible verse and character ng Panginoon na magpifit doon. Amen? In Exodus 3:13-14, ang sabi po ng Panginoon, and Moses said to God, behold, ang sabi niya, when I come to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is His name? Amen? Ano sabi po ni Moses sa Panginoon? Sabi niya, pupunta ako sa mga Israelita. Pag tinanong ako, anong pangalan mo, nasasabihin ko. Sabi ng Panginoon, God said to Moses, I am who I am. What I am, and I will be what I will be. And He said, you shall say this to the Israelites, I am has sent to you. Amen. Ito ang pangalan ng Diyos. Nakita mo na ba't kilala mo na ba na ang Panginoon na meron ka? Ang pangalan niya ay I am. Bakit ganoon? When you're going through troubles, kung kailangan mo ng love, I am the love that you need. Kung kailangan mo ng hope, I am the hope that you need. He is the name that you need in every problem that you have. Amen? Kaya ang sabi niya sa atin, I am. Kailangan mo ng provision, I am your provision. Kailangan mo ng katalinuhan, I am wisdom for you. Kailangan mo ng strength, I am your strength. Kailangan mo ng patience, I am your patience. Siya lahat ang sagot ng ating pangangailangan. Because He said, I am who I am, di siya magbabago. And what I am, kung ano siya. And I will be whatever or what I will be. So kung kailangan mo siya, magiging ganun siya para sa'yo. But He will not change. He's still the I am who I am and what I am. Nakuha po ba natin? Magiging patient siya para sa'yo, pero ang pagiging Diyos niya, hindi magbabago. Ang karakter niya, hindi din magbabago. Pero magiging Diyos siya sa'yo ng pag-ibig. Amen? Andiyan pa ba tayo? So our anchor is willing and able to keep us steady, safe, and secure from the beginning up to the end of our journey. I just want to encourage you, church. Huwag kayong malungkot sa buhay. Amen? Huwag tayong masyadong mag-dwell sa mga storm na dumadaan sa atin. Dadaan lang yan. Meron ka na bang problema na hanggang ngayon, simula nung pinanganak ka, problema mo pa rin? Parehas tayo. No, pinoproblema mo pa rin ba yan? Wala, di po ba? Lahat ng problema na dumaan sa atin noon, problema mong gumraduate ng college, graduated ka na. Problema mo noon na magkatrabaho, nagkatrabaho ka na.
Problema mo ngayon na lumipat ng trabaho. Nakalipat ka na, ilang beses pa nga. Lahat ng problema na yan, dumaan lang. Pero ang tanong, nung dumaan yan, ano ang kalagayan mo? Lahat ng storm, dadaan. Pero nung dinaanan ka, ano ang kalagayan mo? Kung meron kang anchor, you will just keep steady, keep smiling, keep rejoicing. Amen? In the hands of God. Ito ang pagkakaiba. Sabi nila, basta't may Kristo ka, magiging maginhawa ka. Oops! Hindi po ganoon. Hindi basta may Kristo ka lang. Kailangan kilalanin mo yung Kristo na nasa iyo. Kailangan pagtiwalaan mo yung Kristo na nasa iyo. Kailangan hayaan mo na gawin niya ang mga bagay na dapat niyang gawain sa buhay mo. At totoo yun. Talagang lilipas ang lahat na masaya ka. Amen? May storm. Lord, alam ko, hindi mo naman ako pababayaan eh. Umaga pa lang. Anong storm mo sa buhay? Papasok ka pa lang, ayaw mo yung kasama mo sa trabaho, storm yun. Araw pa lang, Lord, thank you. You give me strength. You give me hope. You give me patience, Lord. I will enjoy the day. I will enjoy, Lord. I'll keep smiling. So pagka binubuli ka na, Lord, I thank you. Lord, alam ko, binigyan mo ako ng patience. Alam ko, nandyan ka kasi nagagamit ko. Dadaan. Kahit isang taon pa yan, isang linggo pa yan, ang storm na yan, masasabi mo, nung dumaan ang storm, hindi ka naging malungkot. Hindi ka nangamba. Kasi meron kang pagtitiwala. That's the difference. May mga Kristiyano po, not putting them down, na napansin nyo, pag dumadaan ng mga problema, parang pasan nila ang daigdig. Amen? Hindi dapat gano'n ang attitude natin. Ang attitude natin dapat, nakasmile pa rin. Ang hirap naman nun, Pastor. Totoo, di mo kayang gawin yun sa sarili mo. That's why you need your anchor. Because you don't have that ability to smile in the midst of storm. The ability na meron ng ganoon is only your anchor. When you let your anchor do what he needs to do, then you can smile whatever the world throws at you. Do you believe that, church? Tandaan po natin, he is not just able, he is willing. Are you willing to trust the anchor of your life? Salamat po sa limang nag-amen. Binilang ko talaga eh. Amen? Handa ba tayong magtiwala? Amen? So, pwede ba natin makita sa araw-araw, pag tumingin ka sa salamin, maayos ang kilay mo, maayos ang iyong smile? No, you're not faking it. Lagi ko po sinasabi. Because this is what you know that God wants you to do. You're not forcing it and you're not faking it. You are living and walking by faith. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sipo tayong lahat ay tumayo. Panginoon, maraming salamat po sa amin po natutunan ngayong gabi. Salamat, Lord, that you remind